Ang paalala ng alahaya, yaawa kina Adan at Eva kung saan itinuro niya kung paano at bakit sila nagkasalanan. Ngunit nilingap sila ng alahaya sapagkat sila ay napasawi sa matinding pangungulila. Ngunit niya sila ibabangon at aaliwin, kaya't sinugo niya ang kanyang salita sa kanila upang sila'y tumayo at agad mabuhay. At sinabi ng Aba, Yahawa, alahaya kina Adan at Eva ko sa kayong lumabag, hanggang sa kayo'y umalis sa hardin na inilagay ko sa inyo. Sa inyong sariling malayang pagpapasya, kayo nagkasala dahil sa inyong pagnanasa para sa pagkaalahaya, kadakilaan at mataas na kalagayan tulad ng sa akin. Kaya't inalis ko sa inyo ang maliwanag na kalikasan na taglay ninyo noon at pinaiilabas ko kayo sa hardin patungo sa lupang ito, magaspang at puno ng hirap. Kung sana ay hindi ninyo nilabag ang aking utos at iningatan ng aking kautusan, at hindi kinain ang bunga ng punong iyon na sinabihan ko kayo na wag lumapit. At may mga punong kahoy sa hardin na higit na mabuti kaysa roon. Ngunit ang masamang Satanas na hindi na natili sa kanyang unang kalagayan, ni hindi nang alaga ng kanyang katapatan na walang mabuting hangarin sa akin. At bagaman ako ang lumikha sa kanya, ay hinama pa ako at hinangad ang pagkaalahaya. Kaya't ibinagsak ko siya mula sa langit. Siya ang nagpangyari na ang puno ay makitang kaakit-akit sa inyong mga mata, hanggang sa kayo'y kumain nito sa pamamagitan ng pakikinig sa kanya. Sa gayon ay inyong nilabag ang aking utos, at kaya't dinadalhan ko kayo ng lahat ng mga kalumbayang ito, sapagkat ako ang alahayang na may likha na ng aking likhain. Ang aking mga nilalang ay hindi ko balak sirain sila, ngunit ang kanilang lubhang maging galit. Ako, pinarusahan ko sila ng mabibigat na salot, hanggang sa sila'y magsisi. Ngunit kung sa kabaliktaran, patuloy silang magpapatigas sa kanilang paglabag, sila ay mananatili sa ilalim ng sumpa magpakailanman.